tinitibok na ika'y parangalan. Handog at papuri sa'yo lamang. Isang pa, sabay-sabay po tayong umamit. Isang puso. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord. Isang puso sa'yo'y walang galit-laman. Isang pusong ibinitin mo na ika'y parangalan. Karapat-dapat kang pumili. Karapat-dapat ka sabay. Sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Sabay-sabay po tayo. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Hallelujah, Jesus. Isang pusong sa'yo walang galit-laman. Isang pusong Itinitibok na ika'y parangalan. handog at papuri sa'yo lamang. Isang pa, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog at papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog. Handog at papuri sa'yo lamang. Isa pa, handog. Yes, Lord. Sa'yo For the very last time, handog at papuri. handog at Yes, Lord. papuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, we thank you sa presence mo sa umaga. Salamat po, Amang, sa pag-ibig, pagmamahal at tagumpay na pinagkalmo po sa amin. Tunay nga na ikaw po ang aming Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob na hindi nagbabago kayo ng Panginoon. Tapat ang pangako mo. Tunay nga ang pangako mo ay lagi mo pinagkakaloob sa mga anak mong sumusunod sa iyong kautusan. Kaya salamat po, Ama, sa umaga po ito. At tunay nga, ang papuri pasalamat sa iyo lamang. At tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po sa araw na ito, sa presensya mo. Pinabalik po namin sa mataas, papuri pasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Yan, palakpakan po natin ng Diyos. Sa umaga po ito, at makaupo na po tayo sa presensya po ng Diyos. At tunay nga na napakabuti po ng Diyos. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Ayan, hallelujah. Palakpakan po natin ng Diyos. Tunay nga na napakatagumpay po ng ating mga buhay. Sapagkat ang Diyos po ay talaga namang napakabuti. Kaya nga po, siya ay tunay na nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng kanyang anak na sumusunod sa kanyang mga pautusan. Amen? At mapalad po ang bawat anak na sumusunod sa utos po ng Diyos. At alam niyo po ba na talaga naman pong lagi ang Diyos ay nagmimithi mga panalangin. Lalo na kung makikita niya ang sincere po nating pagsunod sa kanyang kautusan. Kaya kung gusto po natin na lagi po tayong answer prayer, ay dapat po lagi po tayong sumunod sa kanyang kautusan. At alam niyo po ba na hindi lamang po sa pagsunod sa kautusan ang dapat po natin gawin, kundi kailangan po na ibigay po natin yung the best po sa Diyos. Lalo na po, ang Diyos po ay naghahanap na magbibigay ng parangal at paglilingkod po sa Kanya. Ngayon po,
Ang tatalakayin po natin ay patungkol po sa isang bahagi po ng isang katawan na talaga naman na sa kalit-kalitan po yung bahagi sa katawan po natin ay tunay nga na ito po ay hindi makontrol ng bawat tao na nabubuhay po sa ibabaw ng mundo. Bukod sa mata at bibig at kamay, anong pangbahagi ng ating katawan ang nakakapagdulot at nakakagawa ng kasalanan at kasamaan? Sino po yung nakakaalam? Na bukod sa mata at bibig at kamay, ano pang bahagi ng ating katawan ang nakakapagdulot at nakakagawa ng kasalanan at kasamaan? Sino po yung nakakaalam? Yan, tama po. Kaya ang topic po natin about dila, about tongues. Ayan po. Sabi po dito sa Santiago, chapter 3, verse 5 hanggang 12, sabi po dito, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki na mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Sabi po dito sa 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Sabi po dito sa verse 7, lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo ng tao. Amen. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ang kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Sabi po dito sa verse 9, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. At sabi po dito sa 10, sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. At sabi po dito sa verse 12, mga kapatid, hindi nakakapamunga ng ulipo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Yan po yung isinulat ni Apostol Santiago dito po sa chapter 3 verse 5 hanggang 12. Tunay nga po na ang dila po ay isang maliit na bahagi ng ating katawan, ngunit napakalaki ng naidudulot na kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Yan po yung parable na isinulat ni Apostol Pablo dito po sa talata pong ito, sa verse 1. At meron pong dalawang uri na gawain po ang dila. Amen? Itong dalawang uri na gawain po ng dila na kasalanan at kasamaan na nagdudulot po sa tao ay dapat po natin kontrolin. Hindi lamang kontrolin, kundi dapat po ito ay ating pong itigil at iwaksi sa ating mga buhay. Para hindi po tayo magkasala at para hindi po tayo katulad po ng Diyos pagdating po ng paghuhukom. At sabi po dito sa verse 11, hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Ibig sabihin po, pag tayo po ay nasa Diyos na po at nakakilala na po kay Kristo, dapat lagi po nating i-control ang ating mga sinasalita at ating mga sinasabi. Upang sa ganun, ang lahat ng ating mga nakakausap na tao ay mabless po sa ating mga sinasabi. At sabi po dito sa 12, mga kapatid, hindi nakapamunga ng ulipo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Hindi po dapat, sabi ni Apostol Santiago, ng ating mga sinasalita ay merong masama at merong mabuti.
Kung kaya po nating iwaksi ang salitang masama sa ating mga dila at sa ating mga labi, gawin po natin ito, i-control po natin ito. At ang gawin na lamang po natin, ang ating salitain at ating sabihin ay puro blessing sa ating mga kausap. Upang sa ganun, ang mga kausap po natin ay tunay nga po na ma-bless sa lahat ng ating sinasabi. Kaya, yung dalawang uri na gawain po ng dila ay kailangan po nating i-control o iwaksi sa ating mga buhay. At kung ready na po tayo, ang number 1 po na uri ng gawain po ng dila ay yung paninirang puri o pagchichismis. Amen? Kaya, kailangan po na tayo mga Kristiyano, tayo mga anak ng Diyos, ay hindi na po naninirang puri at hindi na po nakipagchismis o nagchichismis ng mga tao upang sa ganun tayo po ay isang maging ehemplo sa ating mga kasambahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa-kapatiran at lahat ng nakasalamuha po natin ng mga tao. Kaya dapat po ang paninirang puri ay hindi na po makita sa ating mga buhay. Amen? Sino po yung nakokontrol na po ang gawain po ito sa kanyang buhay? Wala pa po. Yung meron na po. Dapat po na i-control po natin ito. Hindi na po tayo manirang puri sa ating kapwa. At sabi po dito sa Kawikaan, sa chapter 10 verse 19, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang pagpipigil o nagpipigil ng dila ay buong dulong ang pagkilala. Ibig sabihin, pag tayo na po ay mga Kristiyano, dapat raw po tayo ay hindi na po masalita. Ang gagawin na lang po natin, ang ating pagsasalita ay talaga naman pong blessing sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. Ang kailangan po natin i-share o sabihin o salitain sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasambahay o sa ating mga kamag-anak, kapamilya, kapuso, ay dapat po ay word of God. Ang sinishare, ang sinasabi po natin sa mga mahal po natin sa buhay ay yung mga pagpapala na ginawa po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Upang sa ganun, mahikayat po natin sila. Madala po natin sila sa presensya ng Diyos, lalo na po sa dakong lugar pong ito. Hello? Amen. At kung gusto po natin na maligtas, ma-bless, mabago ang lahat po nating mga pamilya, ay kailangan po ang ating lahat ng sinasabi ay tunay nga po na blessing sa kanilang mga pandinig. Kaya sa araw pong ito, ay tunay nga na dapat po na tayo po ay mag-control na po ng ating mga labi at ating mga dila. Sabi sa Kawikaan chapter 11 verse 13, walang may tatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan ay iyong mapapagkatiwalaan. Kaya pag mapapagkatiwalaan ka raw, dapat yung lihim ng iyong kaibigan ay hindi mo raw ito sinasabi o kinakalat sa sino mang tao na nakakausap mo. Hello? Yung dapat daw ay mapagkatiwalaan daw po tayo. Hallelujah! Para sa ganun, yung kaibigan po natin ay tunay nga po na magtiwala po sa mga buhay po natin. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 12 verse 12, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Pag matuwid raw po tayo at yung mga sinasabi raw po natin ay tunay nga ng mga blessing, sabi ang masama raw po ay lalayo po sa atin. Kailangan po na lagi po tayong mag-control ng ating mga winiwika sinasabi upang sa ganun nung ating mga buhay ay talaga naman pong pagpapala sa lahat ng tao na nakakausap at lumalapit po sa ating mga buhay. Amen. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 12 verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ibig sabihin, pag tayo raw po ay mga anak na ng Diyos, ay kailangan po yung ating mga sinasabi ay talaga namang kaaya-aya doon sa ating mga kausap. Kailangan raw laging magandang pananalita ang ating mga binibigkas at sinasabi para sa ganun, yung kausap daw po natin
ay talaga namang mahuhili tayong kausapin. At talaga namang hahanapin po nila tayo sa bawat araw. Dahil yung ating mga sinishare, yung ating mga sinasabi, ay blessing po sa kanilang mga pandinig at sa kanilang mga buhay. Hello? Nasabi po dito sa Kawikaan chapter 13 verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Sino po yung maingat na magsalita po rito? Yan. Dapat po lahat po ay maingat magsalita. Para po sa ganun, hindi po tayo magkasala. Sabi po dito, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Tunay nga po yun. Na kapag hindi mo na-control ang iyong mga sinasabi, ay tunay nga na magpapahamak po ito sa iyong buhay. Amen? Kaya, ngayong pong araw na ito, ay kailangan po maging maingat po tayo sa ating mga sinasalita at sa ating mga sinasabi. Sabi po dito sa Kawikaan chapter 15 verse 2, ang dila ay may unawa, ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal sa kahangalan. Ibig sabihin, pag matalino ka raw po, na nilalang ng Diyos, na ikaw tao, na talaga namang matalino ay kontrolado mo ang bawat sinasabi mo doon sa kausap mo. Sino po yung ganun pong tao? Na kontrolado niya po yung kanyang sinasabi sa kausap niya pong tao dahil nag-iingat po siya na sinasabi para walang masilip sa kanya na sinasalita na hindi maganda sa pandinig ng kanyang kausap. Dapat ganun po tayo. Mag-ingat sa mga tao, lalo na doon po sa mga tao na hindi po nakakilala po sa Diyos. Dahil minsan nakala po natin, salita po tayo ng salita sa kanila, kwento po tayo ng kwento sa kanila. Hindi natin alam yung ating mga sinasabi ay sinasalin lang po nila doon sa mga nakakaharap at nakakausap po nila ng mga tao. Kaya dapat po na maging maingat po tayo. Sapagkat dito po patatalastas kung gaano po tayo mag-control ng ating mga labi at ng ating mga dila. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 15:2, ang dila ay may unawa at nagbubunga ng kaalaman. Kaya kung may pangunawa ka, yung dila mo ay kukontrolin mo sa bawat araw ng buhay mo. Para sa ganon, hindi ka magkasala sa pamamagitan ng iyong mga sinasabi at ng iyong sinasalita. At sabi po dito, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ibig sabihin, pag salita ka ng salita, yung nga po yung sinasabi po dito sa Kawikaan chapter 10 verse 9, ang taong masalita ay malapit po sa pagkakasala. Kaya be control sa mga sinasabi at sinasalita po natin. Tinuturuan po tayo ngayon ng Diyos na mag-control po ng ating mga bibig, ng ating mga dila, ng ating mga labi, upang sa ganun, maging kaaya-aya tayo sa bawat nakakausap po nating tao. Amen! Amen. Hallelujah! At talaga naman po na lagi po ang Diyos talaga po ay nagbibigay ng mga aral at turo para sa ikabubuti po nating lahat. At talaga namang dito po natin masasabi na sa mga aral pong ito ay mabibigyan po tayo ng kaliwanagan at kaalaman sa pagkontrol po sa ating mga labi at sa ating mga dila at sa ating mga sinasabi. Sabi din po dito sa Kawikaan chapter 18 verse 6, ang labi ng mangmang bunga ay alitan at ang kanyang bibig patid ay kagaluhan. Sabi po dito sa Kawikaan 18:8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Yan po yung unang uri na gawain po ng dila, yung paninirang puri at pag-chismis. Tingnan nyo, sabi po ng Kawikaan, nasa Kawikaan po yung patungkol po sa paninirang puri at pag-chismis. Sabi po dito, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Bakit po? Gustong-gusto po ng lahat na pag-usapan ang bawat buhay ng bawat tao. Hello, bakit po? Kasi nga po, maganda sa pandinig. Kaaliwan sa oras. Pero kung pag-aaralan mo
at sasaliksikin mo, ay wala na pong madudulot na mabuti sa tao. Kundi, nakapagdulot lang po ng paggawa ng kasalanan. Kaya, kailangan tayong maging matalino, mga anak ng Diyos. Kailangan po, ang labi natin, ay lagi po nating makontrol sa bawat araw ng ating buhay. Pag-aralan niyo po, tingnan niyo po, ang bawat lugar po ninyo. Ito po, ang gusto po ng bawat tao na nabubuhay po sa ibabaw ng mundo. Ito po yung napakahirap kontrolin. Kaya nga sabi po ni Apostol Santiago, kay liit-liit na bahagi ng katawan ng tao, pero napakahirap kontrolin. Bakit po napakahirap kontrolin? Dahil masarap nga po pakinggan at gusto po ng lahat na pag-usapan. Ano po yun? Yung paninirang puri sa kapwa. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos ay dapat po lumayo sa gawain pong ito. Kailangan po ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaalaman at karunungan sa pagkontrol sa ating mga labi at sa ating mga dila. Hello? Kaya, sabi po dito sa Kawikaan, chapter 18, verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kaya dapat daw po, kontrolin po natin, buhay daw po ang ating pagsasalita. Amen? At kamatayan din po raw ang dulot ng ating pagsasalita. Mamimili lang po tayo. Yan po yung sinasabi ng apostol na si Santiago na sa verse 5, sabi po dito, ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang na katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ibig sabihin po, ang dila raw po ay nakakapagdulot po ng kaguluhan. Kaguluhan po saan? Sa pamilya. Kaguluhan po saan? Sa pagkakaibigan. Kaguluhan po saan? Sa relasyon na magkatipan. Bakit po? Dahil po, ang dila po ay nakakapagdulot po ng paninirang puri at pagchichismis sa kapwa-tao. Kaya nga po, sinasabi ng apostol na si Santiago na kailangan po, kontrolin po natin ang maliit na bahagi pong ito na nasa ating katawan. Kaya, ngayong araw pong ito, na kayo nakakarinig ng tinig pong ito, na kung ayaw po natin, makapagdulot po tayo ng kasiraan sa ating kapwa. Control your tongue. Control your mouth. Yun po yung dapat na gawin po ng bawat mga anak ng Diyos at ng mga Kristiyano. Kaya nga po, sabi po dito sa verse 6, ang dila ay parang apoy, isang daigdig na kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy na ito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat ng buhay ng tao. Ibig sabihin, marami na pong pinahamak ang dila. Marami na pong pinahamak ang bibig ng tao. At marami na raw pong napunta sa impyerno dahil sa paninirang puri at pagchichismis ng tao. Kaya nga po, natatandaan ko na nung naropo po kami sa dating tinatinan po namin ay talaga naman pong isang sakit po ito. Doon, sa lugar pong iyon. At talaga naman pong giniba po namin po iyon. Winasak po namin sa pamamagitan po ng hindi lamang po prayer o hindi lamang po fasting. Kundi talaga namang ginaba po namin yung gawa po ni Satan po na yan. Para yung mga kapatid po na kay Kristo ay hindi na po maalipin ng Spirit pong ito. Kaya nga po, ang ginawa po namin ay talaga namang pong kinausap ang bawat isa na huwag magpaalipin sa gawain po ito ng dila. At nakontrol po ito. Pero nakakalungkot po dahil
Nung kami po ay lumisan sa lugar pong yun ay bumalik po ang Spirit pong ito doon sa mga kapatid po namin na naroroon na iniwan po namin. At ang naging biktima nga po nito ay ako at yung kasama ko po sa paglilingkod po sa Diyos. Pero dahil alam po namin kung paano gibain ang Spirit pong ito at i-control ang Spirit pong ito, hindi po namin pinatulan ang paninirang puri at pagchichismis po sa amin. Para sa ganun, malupig, mawasak ang Spirit pong ito sa lugar po na dati namin pinanggalingan. At yun nga po yung nangyari. Dahil hindi po namin pinatulan yung paninirang puri, yung pagchichismis po sa amin, binigyan po ng Diyos ng tagumpay ang buhay po namin. Hello! Kaya nga po, nanatili po kami na nakatayo at nanatili po kami na naglingkod po sa Diyos dahil nakontrol po namin ang Spirit po ito. At alam niyo po ba, kahit sa kabila po ng pangyayari pong iyon na ginawa po sa amin ni Satan, at alam naman po namin na si Satan po ang nasa likod po niyo, ay talaga naman pong binigyan ng victorious ng Diyos ang buhay po namin. Kaya ngayon, naririto kami sa harapan ninyo, nagsasalita na isang matagumpay na talaga namang ang chismis ay hindi po namin pinatulan. Kaya kayo, kahit anong chismis, kahit anong paninirang puri sa inyo, huwag po kayong patatangan. Huwag po kayong magpadalos-dalos na magalit o mainis dun sa tao na naninirang puri sa inyo. Ang isipin lamang po ninyo, sila'y tao lang na nagkakamali at nagkakasala. Para sa ganon, hindi niyo po sila mapatulan sa ganong gawain. Kaya nga po, sinasabi po ito para maunawaan po natin na ang dila po na sinasabi po ni Apostol Santiago na kailangan po na kontrolin po ito. At sabi po dito sa verse 6, Santiago chapter 3 verse 6, ang dila ay parang apoy. Parang apoy daw po. Yun nga po yung ano po ibig sabihin ng apoy, na parang apoy. Ito nga po yung paninirang puri at pagchichismis. Isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Totoo po ba na nagpaparumi po yung paninirang puri sa kapwa-tao? Totoo po ba na nagpaparumi ang chismis sa ating buong pagkatao? Yun po yung sinasabi po ni Apostol Santiago na ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Tignan nyo, sinisira raw po ng paninirang puri ang buhay ng tao. Totoo po, marami na pong sinira ang paninirang puri, ang pagchichismis sa tao. Kaya nga po, sabi po ng Kawikaan, sabi po dito sa Kawikaan, chapter 18, verse 8, ang chismis ay masarap pakinggan, gustong-gusto ng lahat na pag-usapan. Kaya nga po, bakit gusto pong gusto? At gustong-gusto, at talaga namang gusto ng mga may spirit pong ito na pagchismisan yung kanilang mga kapitbahay, pagchismisan yung kanilang kapwa-tao. Bakit po nila gusto? Kasi nga po na po, magandang pakinggan. Magandang pakinggan na, oy, si pastor, si sister, laging magkasama. Hello! Hindi lamang po yun, si brother at si sister ay talaga namang sweet na sweet sa bawat araw. Hello! Yun po yung sinasabi mo ng Kawikaan kung bakit masarap pakinggan. Bakit gustong-gusto na lahat po ng tao na pag-usapan. Dahil nga po, kawili-wili sa kanilang mga pandinig. At talaga namang gustong-gusto ito na lahat po ng tao, mapababae man o mapalalaki. Hanes, totoo po yun.
Ito po yung isang spirit na napakahirap kontrolin din po sa panahon pong ito. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi po ako na marami na raw po na tao na napahamak ng spirit pong ito. Kaya nga po, dapat ngayon ay mawala na po ito sa ating mga buhay. Sabi po rito ni Apostol Santiago sa verse 3, chapter 10, sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi raw dapat mangyari. Dahil yung bibig daw po natin ay tayo mga Kristiyano ay ginagamit daw po natin ito saan? Sa pagpupuri sa Diyos. Kaya kung ikaw raw po ay nagpupuri sa Diyos, huwag mo raw gagamitin ito sa paninirang puri sa iyong kapwa. At kung ikaw raw ay nananalangin at talaga namang laging nag-aapoy sa pananalangin, kailangan ang bibig raw po ito, ang dila raw po ito, ay hindi raw po magamit sa pagchichismis sa iyong kapwa. Gagamitin mo lamang ito sa pagpupuri at pananalangin para yung iyong labi, ang iyong bibig ay maging blessing sa iyong sambayanan, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga tiyuin, tiyain, lolo at lola. Hello! Dapat ang bibig raw po natin ay gamitin po natin lamang sa pagpupuri at pananalangin para sa Diyos na buhay. Hello! Kaya po yung sabi po ni Apostol Santiago sa verse 3 hanggang 3 na sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi dapat raw po ito mangyari. Hindi raw po dapat be control your mouth, your tongue. Lalo na po sa panahon po ito. Marami pong nagkalat na tambay sa lansangan. Nakikita niyo po sila nang lang ginagawa. Puro kwentuhan. Kwentuhan sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. At meron pang bonus sa madaling araw. Hello! Yun lamang po yung ginagawa po ng tao na nabubuhay po sa ibabaw ng mundo. Huwag na po natin silang gayahin. Huwag na po natin gayahin yung kanilang paninirang puri, yung kanilang pagkikismis sa kapwa. Ang gayahin daw po natin ay yung gawain po ng ating Panginoon Kristo na na laging sumasamba, nagpupuri, nananalangin sa bawat araw. Yun po yung dapat po natin gawin. Kaya dapat makasan na po natin sa ating mga buhay ang spirit kong ito. Nasabi ni Apostol Santiago na hindi dapat na manggaling sa isang bibig ang panlalait at pagpupuri sa ating Diyos. Ngayon, mamili daw po tayo, mga kapatid, yung ating mga labi, yung ating mga dila, kung saan daw po natin gagamitin. Pastor, paano po yun? Hindi na po ako magkasalita? Hindi. Gamitin nga lang sa kabutihan yung ating mga labi at yung ating mga dila. Hello! Gamitin sa pakinabangan para yung lahat ng ating makakausap ay ma-amaze sa ating lahat ng sinasabi. Halimbawa ganito, ngayon galing ka dito sa church, pag-uwi mo, ibalita mo yung kapahayagan, yung nangyari na ginawa ng Diyos sa dakong lugar na ito. Ipakita mo sa kanila yung gawain ng Diyos ay mabuti, maganda upang sa ganun, mahikayat mo sila na pumunta sa dakong lugar na ito. Ipakita mo sa kanila na meron gumagaling dito na sakit at karamdaman, yung cancer, natutunaw, nawawala. Hello! Yun ang ibalita mo. At yung mga tao na rin ito na umatin ay pinagpapala ng Diyos. At yung mga problema na susolusyonan. At yung mga sakit ay gumagaling. At talaga namang binabangon ng Diyos yung mga may sakit at karamdaman. Tulad ng tinestimony ko sa inyo, yung aking pinsan, nag 50 sa ICU. Sinuko na ng mga anak yung buhay ng kanilang tatay. Pero nung chinat sa akin at pinoward ko
sa babae ng Diyos na ipag-pray. Yung pisang ko na agaw buhay, ngayon po ay buhay na po siya. Hello! At yung kapatid ko na yung kanyang baga ay nagkaroon po ng tubig. Ngayon nga po, ay wala na po yung tubig sa kanyang baga, siya po ay magaling na po. Hello! Hallelujah! Yun po yung ating sabihin, ibalita. Para sa ganun, yung mga kapatid po natin, yung mga anak po natin, yung tiyuhin, tiyahin, lolo, lola po natin, at yung asawa po natin, ay mahigayat po natin na tumungo sa church na ating dinadaluhan. Kasi kung sasabihin natin, sa bawat pag-attend po natin at pagpunta po rito at pag-uwi po natin sa bahay, kung sasabihin po natin sa kanila, pag nagtanong sila, "Oh, anak, kamusta yung church nyo?" "Ay, mama, papa, walang kwenta eh. Hindi maganda, magulo sila roon." Ang tanong, aatin po ba sila? Pero kung sinabi mo, nagtanong yung mama mo, kung sinabi mo, "Ay pa, maganda po doon sa church na inatinan ko." Talaga naman pag nagpuri po sila, talagang sumasayaw, tumatalon, lumulundag, dahil daman-daman po nila yung presensya ng Diyos sa dakong lugar na naroroon po sa church nila. Hello! Amen. At kung naman ikaw may asawa, nagtanong nga yung asawa, "O mahal, my love, my sweet, kamusta na yung pag-church mo?" Ay kung sasabihin mo naman na, "Ay, hindi ako nag-bless sa araw na ito. Kasi si pastor, yung teaching, sapul na sapul sa puso ko. Nasaktan ako. Parang nagdugo ba yung puso ko dahil hindi ko matanggap yung sinabi ni pastor." Eh sabi ng asawa, "Ano ba sabi ni pastor sa'yo?" "Eh maganda daw ako. Kaya hindi ko po matanggap." Eh sabi ng kanyang asawa, "Eh totoo naman maganda." "Hindi. Yung sinasabi ni pastor na maganda ako. Maganda lang ako sa panlabas, pero yung loob ko raw pangit." Hello! Kaya, pero kung sasabihin po natin sa ating mga husband and wife na talaga naman doon sa church na inatinan ko, nabibless ako dahil kahit kung sumisiyon ako sa iyo, my husband, my wife, pero pag naroon ako, nawawala yung problema, yung galit, yung tampo ko sa iyo. At pag uwi ko, talaga namang buhay na buhay ako sa espiritu at pagsama ng Diyos sa buhay ko. Hello! Dapat ganun po tayo. At pag ganun po yung ginawa po natin, tapos si Satan sa buhay ng pamilya mo at sa buhay mo. Hello! 100% plus 1. Aatin po si Mrs., aatin po si Mr., aatin po si brother and sister, ang ating lolo at lola. Dapat ganun po tayo. Gamitin po natin yung ating mga bibig at mga labi sa magandang mga pananalita. Madali lang pong mag-umapaw ang bawat kaluluwa sa church kung ang mga anak ng Diyos ay matatalino pag merong nagtatanong sa kanila. Kasi minsan may nagtatanong, "Kamusta yung church?" Yung gawain, ang sagot po nila ay bad. Hindi maganda. Alam niyo kung bakit nagtatanong ang inyong asawa, ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid? Bakit sila nagtatanong doon sa church na inatinan nyo? Dahil kung meron silang marinig na magandang balita sa inyo, 100% plus 1, gusto na nilang umatin at sumama sa inyo tuwing araw ng linggo. Hello! Yung po yung sikreto. Eh pag sinabi ninyo, good news, at talaga namang God is good, sabihin ko sa inyo, si Mr., si Mrs., si son and daughter, talaga naman pong 100% sasama po sila sa inyo. Pupunta po sila sa araw ng linggo. At talaga namang hindi ka na lang nag-iisang pumunta, kundi kasama mo ang lahat ng iyong mahal sa buhay. Dahil sa iyong pagsasalita, sa iyong pagsasabi ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa dakong lugar na pinupuntahan. Dapat ganun po tayo. Kaya sabi po dito, sa isang bibig nanggagaling ang pagpupuri at panlalait.
Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Yun yung pakiusap ni Apostol Santiago sa mga buhay po natin ngayon. Hindi raw dapat mangyari. Yung pagpupuri at panlalait ay magaling po sa ating mga bibig. Kaya ano po yung dapat po natin gawin? Mga brother and sister, sa araw na ito, dapat control your mouth. Control your tongue. At puro good news ang inyong ibabalita sa inyong mga mahal sa buhay pag galing po kayo dito sa church. At pag ginawa niyo po yun, 100% po na talaga namang sasama na po sa inyo ang inyong mga mahal sa buhay. Sabi nga, wala kang paghihirapan eh. Kung puro kabutihan ang sasabihin ng iyong labi. Kaya kailangan po na tayo po ay mag-control ng ating mga dila. Kaya nga po yan po yung unang uri na dapat po natin kontrolin na ginagawa po ng dila. Yung paninirang puri at yung chismis. Kaya ngayon alam niyo na po kung paano po kontrolin po siya. Amen? Amen. Kung paano po nyo supilin yung spirit po ng paninirang puri at pakikipag-chismis o chismis. At yung number 2, yung pagsisinungaling sa salita. Sino po yung meron pang ganitong attitude? Yung pagsisinungaling sa salita. Dapat kung Kristiyano ka na, kung born again Christian ka na, ay hindi na lumabas ito sa iyong pagsasalita o sa iyong pag-uugali. Dahil yung kasinungalingan po ay hindi po ito magandang ugali ng isang Kristiyano. Alam niyo po, nalulungkot ako dahil meron pong isang pastor na naka-encounter ko na akala ko true pastor dahil pastor na eh. Pero nalaman ko na itong pastor na ito hindi lang pong sinungaling kundi isa rin po siyang chismoso. Kaya nakakalungkot. Hindi po siya nagsasabi ng totoo. Yung lahat ng mga nakakausap po niya ay puro kasinungalingan yung kanyang sinasabi. At hindi lamang po kasinungalingan yung kanyang sinasabi sa bawat kausap po niya, kundi sinisiraan pa po niya yung mga tao na nakasalimuha po niya. Hello, nakakalungkot. Kaya sabi ko, pastor pa naman. Lahat ng sinabi, pinarating sa mga tao ay salita ng kasinungalingan. Sabi ko, nagbabasa ba ito ng Bible? Si pastor eh. Respect, di ba? Pero, rerespetuhin mo ba yung isang pastor kung ganito yung ugali, attitude? Na hindi nagsasabi ng katotohanan sa tao? Kasi dapat, servant of God ka, dapat you're honest. At yung sinasabi ng iyong mouth at your tongue, dapat honest, truly. Para sa ganun, ang Diyos ay malugod sa iyo. Hindi eh. Dahil sa pagsisinungaling, dahil sa paninirang puli, pag-chismis niya, ay hindi nalugod ang Diyos sa kanya, kundi ang nalugod sa kanya sino? Si Satan. Dito niyo po malalaman kung kanino po nagmula ang spirit pong ito ng kasinungalingan. Nasabi po dito sa Kawikaan chapter 4, verse 24, sabi po dito, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Yan po yun, sabi po ng Kawikaan. Ilayo raw po natin yung ating bibig sa salitang mahalay. Ano raw po yung mahalay? Hindi lamang po yung paninirang puri, kundi yung kasinungalingan daw po. Ay ilayo raw po natin sa ating mga bibig at sa ating mga labi. Yan po yung sabi po ng Kawikaan chapter 4, verse 24. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 6, verse 12, taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan kanyang daladala. Ibig sabihin, nature na raw po ng taong walang kwenta at yung taong masama, yung kasinungalingan. Hello? Kaya nga, yun yung malaking question mark ko doon sa pastor na yun eh. Kasi pastor eh, bakit mayroong kasinungalingan sa kanyang katawan at pag-uugali? Kasi sabi po dito sa Kawikaan eh, taong walang kwenta, taong masama, kasinungalingan
ang kanyang daladala. Kasi dapat pag pastor ka, honest ka. Amen. Kaya nung nabasa ko po ito, hindi naman 100%. Pero kinokontrol ko na po ito yung spirit ng kasinungalingan. Kasi hindi dapat lumabas ito sa bibig ng isang servant of God. Dapat be honest, truly. Ang bawat words na lumalabas sa iyong mouth every day, mula Lunes hanggang Linggo, mula January hanggang December, dapat honest ka, truly ka, upang sa ganun, yung tao ay magtiwala sa iyo at talaga namang i-respect ka sa bawat araw ng buhay mo. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 6 verse 12, yun nga po yung taong walang kwenta at taong masama, kasinungalingan ang kanyang daladala. Kaya ngayon naririnig po natin ito, kayong mga anak po ng Diyos dito, dapat i-apply nyo po sa inyong mga buhay ang pagkontrol sa spirit po ito. Be honest po dapat po kayo. Lalo na kung meron po kayong mga iniibig, meron kayong mga minamahal, lalo na sa inyong mga asawa, sa inyong mga anak, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga amo, at mga business partner sa negosyo. Kailangan be honest para sa ganun, makita nila, lalo na kung ikay anak ng Diyos, para talaga namang maniwala sila na ikaw ay truly na anak ng Diyos. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 6 verse 19, dapat hindi raw po tayo maging saksing sinungaling, magbulit ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Meron po na nangyayari dahil po sa kasinungalingan, nag-aaway-away din po yung mga tao. Amen? Madali raw po pag-awayin ang tao. Kahit ngayon po, pwede niyong pag-awayin yung dalawang tao. Saan po? Sa pamagitan po na hindi lamang po paninirang puri, kundi sa kasinungalingan. Halimbawa, sabihin mo doon sa kapatiran mo, "Oy, sabi ni brother, pangit ka raw." Sabihin mo naman doon sa isa, "Oh, brother, sabi ni sister, pangit ka raw." Ganun po yung mangyayari po sa dalawa. Ganun ba? Sinabihan niya akong pangit. O di pinantaan niyo, brother si sister. O di nagsabong po sila, nag-away po sila. Kaya madali lamang po na pag-awayin ng dalawang tao sa pamagitan po ng kasinungalingan. Kaya nga, be careful na huwag po natin itong gawin sa ating kapwa. Lalo-lalo na kung ikaw ay nakakilala po sa Diyos na buhay. Tapos dapat yung katotohanan lamang po ang laging lumalabas po sa ating mga labi at sinasabi ng ating dila. At sabi po dito sa Kawikaan chapter 8 verse 7, "Pawang katotohanan itong aking bibigasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling." Nasusuklam daw po ang Diyos sa lahat ng mga sinungaling. Kaya nga po, dapat ang gawin daw po natin ay iwaksi ang kasinungalingan sa ating mga labi at sa ating mga bibig. At sabi sa Kawikaan chapter 10 verse 10, "Ang malikot na mata ay lagi sa kaguluhan at ang bibig na maluwang mahantong sa kapahamakan." Yung malikot raw po ang mata. Sino po yung malikot po yung mata? Sabi po ng Kawikaan ay lagi raw po sa kaguluhan. Ibig sabihin yung kwento ko pa ako kanina. Yung laging palipat-lipat. Dapat yung mata raw po natin nakatutok lang raw po. Doon, saan? Sa iyong minamahal. Sa iyong iniibig. Sa iyong katipan. At huwag raw pong maging malikot upang sa ganun, hindi raw po tayo mapunta sa kabuluhan. At ang bibig na maluwang mahantong sa kapahamakan. Yun nga po, yung pagsisinungaling at yung paninirang puri, yung pagkikismis. Pag ginawa raw po natin, yung pag naging attitude raw po natin po yun, ay hahantong raw po tayo sa kapahamakan. Kaya dapat po, be control your mouth, your tongue, every day sa ating mga buhay. At sabi po sa Kawikaan chapter 12 verse 17, "Ang pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang karunungan." Yan. Pag nagsasabi ka raw ng tapat at hindi ka raw nagsisinungaling, ibig sabihin lumilitaw daw po
ang iyong karunungan. Sino po yung marunong po dito? Sino po yung matatalino po dito? Ayan, pag matalino ka raw, nakokontrol mo raw yung mouth mo at yung tongue mo. At yung words mo, talaga namang blessing sa bawat nakakausap mo. Yan po yung sabi po ng Kawikaan chapter 12, verse 17. Ang nagsasabi ng tapat, lumilitaw ang karunungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilika ng kapahamakan. At patuloy po tayo sa Kawikaan chapter 12, verse 19. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Sabi sa Kawikaan chapter 12, verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Tingnan niyo. Pag raw yung tao ay nagsisinungaling, namumuhi, nagagalit, ayaw daw ni Yahweh sa taong sinungaling. Pero pagtapat daw, yung tao, hanes sa pagsasalita, sabi po dito, ligaya na raw at aliw. Kaya kung gusto nyo na lagi kayong ligaya at aliw na ng ating Diyos na si Yahweh, ay dapat hanes po tayo sa ating mga sinasabi. Kaya nga, train your mouth today. Dapat lagi po natin ito i-train na maging sincere po ito sa hanes na words na binibigkas natin sa bawat araw ng ating buhay. Para yung ating Diyos na si Yahweh ay maging ligaya raw tayo. Tingnan nyo, ayaw nyo na sa bawat paggising nyo ay ligaya na kayo ng ating Diyos na si Yahweh. Napakabuti po nun. Dahil sino kang tao na maging ligaya ka ng Diyos dahil sa hanes ng pamumuhay mo at sinasabi mo sa bawat araw. Hindi lamang yun. At aliw ka raw niya. Naaaliw daw si Yahweh sa iyo. Naaaliw daw ang Panginoong Kristo sa iyo. Naaaliw daw sa iyo ang Holy Spirit. Naaaliw daw sa iyo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa dahil sa katapatan mo at hindi ka nagsisinungaling. Hello! Kaya, ito yung dapat na maging attitude po ng bawat mga Kristiyano. Yung tapat, yung totoo, yung hanes. Para maging ligaya at aliw tayo ng ating Diyos na buhay sa bawat araw ng ating buhay. Amen. Pero ano po yung masama? Sabi po dito, Kawikaan chapter 17:4, ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa buluktot na dila. Hindi po tayo ganito. Amen? Amen. Hindi po tayo susunod sa taong masama. Kaya pag alam mo yung kausap mo ay masama, pag alam mo yung kausap mo hindi sa Diyos at nagpayo siya sa iyo, dahil ang payo ng masama ay hindi po nagpapayo ng kabutihan. Pag ganun doon po ang payo po niya, halimbawa, brother, sister, saan ka galing? Doon sa church na hinatinan ko. Ay, dalo ka ng dalo doon, huwag ka ng dumalo. Yun po yung payo ng masama. Huwag ka dalo ng dalo doon. Kasi pag dalo ka ng dalo doon, pag hallelujah ka ng hallelujah doon, isang araw, maghihila ka na ng lata dyan sa daanan. Hello! Huwag dapat tayong sumunod doon. Huwag kang sasabihin, huwag kang basa ng Biblia, ng Bible. Kasi marami nang nabaliw sa pagbabasa ng Bible. Huwag po tayong sumunod po doon sa masamang sinasabi at maling sinasabi at kasinungalingan na sinasabi ng tao ninyo. Dapat magtuloy-tuloy po tayo sa pag-attend sa church para lumago po tayo at matuto po tayo mag-pray. Lalo na yung mga kabataan po dito. Tingnan nyo kanina, maraming kumanta. Hindi lang yun, may bonus pang sumayaw. Hello! Para bang anniversary. Hello! Amen. Ng God's the provider. Full Gospel Church kanina. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga kabataan ito. Pagpalain mo po ang mga kabataan po ito na kumanta at sumayaw kanina. Hindi lamang po silang pagpalain mo, kundi pagpalain mo kanilang mga magulang, kanilang sambayanan, dahil ang mga kabataan po ito ay kumanta para sa iyo, sumayaw para sa iyo. Kaya, para maniwala yung kanilang mga magulang, bless them, Father God, sabi ko kanina doon sa taas. Amen. Kaya naniniwala ko isang araw, yung mga batang narito, yung mga kabataan narito, isang araw kasama niyo na si Mama, si Papa sa daang lugar na ito. Palakpakan po natin.
Hallelujah. Kaya wag raw po tayo makikinig doon sa mga taong masasama at masama. Yung mga payo raw po nila ay wag raw po natin i-apply, pakinggan sa ating mga buhay. Ang pakinggan lang po natin yung Diyos na lumikha po sa atin. At wag raw po tayong sumunod sa mga baluktot po nilang dila at sa mga kasinungalingan po nilang sinasabi. Kaya kayo mga kabataan, pag pinipigilan kayo ni mama na umati sa church, huwag kayong pasakop pag pinipigilan kayo. Kailangan ipaglaban niyo ang Panginoong Diyos na lumikha sa inyo. Dapat, mama, aatin ako sa church. Kasi doon sa church, natututo ako ng tamang aral, ng tamang turo ng salita ng Diyos. Dapat ganun yung binibigkas po natin, mga kabataan. Amen. Para sa ganun, mahamon si Papa, si Mama, sa inyo. At pag narinig nila yun, sasabihin nila, yung anak ko, sa murang gulang, sa murang edad, ganito na yung kanilang pag-ibig sa Diyos. At isang araw, maniwala kayo. Si Mama at si Papa na po ang magpupusang sumama sa inyo patungo sa church na inaatinan nyo. Hello! Amen. Kaya nga po, kung merong mga tao na nagsasabi sa inyo, na mga kapitbahay sa paligid nyo na huwag na kayong umatin, huwag kayong makinig doon. Dinidistract lamang kayo nun ng mga tao na yun. Dahil ayaw nila na mapabuti ang inyong buhay. Gusto nila yung buhay na magulo, na tinataak nila, ay maging ganun din ang buhay ninyo. Ganun po yung tao eh. Kaya akala nyo minsan na mabuti yung sinasabi ng mga tao na yun. Hindi. Kasi ang gusto ng tao, kung ano sila, ganun ka rin. Kung mahirap sila, gusto nila, mahirap ka rin. Kaya nga may chismis eh. Kaya nga mayroong paninirang puri eh. Kaya nga mayroong kasinungalingan eh. Dahil yung kanilang mga sinasabi ay pawang walang patuturan. Kaya kung makikinig ka sa mga tao ito, talo ka. Pero kung hindi ka makikinig sa kanila, panalo ka. Victorious ka. Amen. Talaga namang soaring high ka. Dahil napagtagumpayan mo ang mga labi nila na puno ng pandaraya at kasinungalingan sa kanilang mga pananalita. Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 19 verse 5, ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring katakbuhan. Patuloy po tayo sa Kawikaan 26 and 28. Sabi po dito, ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Tingnan nyo? Di ba po tama? Pag nakinig kayo sa kanila, sabi po dito, ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. At ang taong sinungaling ay galit daw po sa kapwa. Kaya nga po sila nagsisinungaling. Dahil may lihim silang galit sa inyo. Ayaw nilang mapabuti ang kalagayan ng buhay mo. Ayaw nila na umunlad ka, lumagog ka, yumaman ka, at sumagana ka sa lahat ng bagay na ang Diyos ang may gawa nito sa iyong buhay. Ang gusto kasi ng tao, lagi kang down. Gusto ng tao, lagi kang naghihirap. Pwede rin yung, pag naghihirap ka, tuwan-tuwa si kapitbahay. Tuwan-tuwa si kamag-anak. Dahil ang gusto nila kung ano sila ganun kahirap, ganun ka rin kahirap. Kaya sila ang unang tutol sa iyo na pumunta sa church. Na mag-hallelujah, mag-praise the Lord God, magtaas ng kamay, lumundag. Sila yung unang ayaw na maging ganun ka. Pero dapat, be control tayo sa mga buhay po natin. At alam niyo po ba na ang kasinungalingan ay hindi po dapat na lumabas sa ating mga labi. Alam niyo po ba na ang kasinungalingan po ay galing po kay Satan. Ito po ay kanyang attitude. Ugali po ni Satan ang spirit of chismis. Spirit of paninirang puri. Alam niyo po ba na ichinismis ni Satan na ang Diyos daw po ay kaya niyang talunin. Kaya niyang higitan. Kaya nga po, 1/3 doon sa kalingitan ng mga angel ay nahikayat ni Satan. Dahil sa pagchichismis po niya doon sa Diyos na kaya niya raw talunin.
kaya na raw daigin. Dahil siya raw ang anghel na perpekto at pinakamakapangyarihan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, kaya na raw talunin yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya marami nga pong naniwala sa kasinungalingan ni Satan. Kaya siya nga po yung ama, father, tatay, papa, daddy ng kasinungalingan. Kaya pag nagsisinungaling ka, yung attitude na yan ay attitude ni Satan. Kaya kung meron ka nito ngayon, itakwil mo yan, iwaksi mo yan sa buhay mo ngayon. Dahil pag oras na nagchichismis ka, nagsisinungaling ka at naninilampun ka, yung spirit ni Satan ay nasa sa iyong katapuhan. Eh, pastor, mababasa po ba sa Biblia yung sinasabi mo na si Satanas, yung ama ng kasinungalingan? Yes! Nasa Bible po na si Satanas ang tunay na tatay, father, ama, papa, daddy ng kasinungalingan. Saan po mababasa? Dito po sa 1 chapter 8 verse 44. Sabi po dito, I'm read. Ang diablo, sino po yung diablo? Ito po rin si Satan. Sabi po dito, ang diablo, ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Hello! Ang tanong, si Satan po ba ang father, ang tatay, ang papa, ang daddy ng kasinungalingan? Amen. Amen. Kaya, magsisinungaling pa po ba tayo? Hindi na po. Yan po yung pinaka-the best na sagot. Hindi na po. Lalo na kung servant of God ka. Lalo na kung babae ka ng Diyos, lalaki ka ng Diyos. Dapat, hindi po. Ngayon, nalaman niyo na pala. Pag nagsisinungaling ka, ang tatay mo, ang papa mo, ang daddy mo, ang ama mo, ay sino? Si Satanas. Kaya nga, iwaksi na. Yung mga spirit na ito, yung spirit ng paninirampuri at pagchichismis at kasinungalingan, ay hindi dapat po ito maging attitude natin mula sa panahon mo ito. Kaya yan po yung sabi po ng Santiago, ni Apostol Santiago, sa chapter 3, verse 5 hanggang 6, sabi po dito, ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablag ng isang maliit na apoy ang isang malawak na gubat. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. At sabi po dito sa Santiago, chapter 3, verse 10, sa isang bibig ng gagaling ng pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Ang pagsisinungaling at paninirampuri sa ating mga labi ay di dapat mamutawi mula sa araw na ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Hello! At sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 25, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo ay bahagi ng iisang katawan. Kaya lahat po tayong naririto, tayo mga Kristiyano, mga born again Christian, dapat ay tayo raw ay maging tapat. Dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. Bahagi raw tayo, isang katawan lang raw po tayo. One nature, one body. Kaya galing tayo sa Diyos. Kaya pag galing ka sa Diyos,
Hindi ka na dapat nagsisinungaling. Hindi ka na dapat nagchichismis. Hindi ka na dapat naninirampuri. Ano yung dapat maging attitude mo? Dapat ang attitude mo ay pag-ibig. Katapatan. At hindi lang katapatan, kundi talaga namang true love sa Diyos na buhay. Amen? Amen. At sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 21, lastly, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Yan po yun. Pag nadaig raw po natin ang masama, hindi na raw po tayo magsisinungaling, hindi na raw tayo maninirampuri ng kapwa po natin tao, at hindi na raw po natin ichichismis si brother, si sister, si pastor, si pastora, at lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Dahil, sabi po dito, nadaig na raw po natin ang masama. Sino po yung nadaig po natin? Si Satan. Natalo na raw po natin yung espiritu ng kasinungalingan, ng paninirampuri, dahil binigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos na magtagumpay sa mga gawain pong ito sa bawat araw ng ating buhay. Hello! Kaya lahat po tayo naririto ay maging bahagi ng isang katawan. Amen. One body. Kaya tayong lahat po ng mga talagat sa provider, kailangan lahat po tayo ay nagmamahalan, hindi nagsisiraan. Mula sa araw na ito, dapat makita raw po ito kay brother, kay sister, kay pastor at kay pastor, na talaga namang united. May unity ang bawat mga anak ng Diyos sa church na ito. Kaya, yan po ang dapat po nating lakaran sa bawat araw po ng ating buhay. Mapalad po tayo. Nadaig po natin ang masama. At talaga namang itrain na po natin sa ating mga buhay ang pagkontrol po sa ating mga bibig at sa ating mga labi at sa ating dila. At pag ginawa po natin po yun, sabi po sa kawikaan na magiging aliw daw po tayo ng ating Diyos. Maaliw daw po ang Diyos po sa atin. Dahil po, biminaksin na po natin ang kasinungalingan at paninirampuri sa ating kapwa. At ang Diyos daw po ay talaga naman pong maaliw at magiging ligaya raw po niya tayo sa bawat araw ng ating buhay. Kaya mapalad po tayo na nakarinig po ng mensahe pong ito. Meron na naman po tayong natutunan. At talo na naman si Satanas sa umagang ito. Sabi ko, talo na naman si Satanas sa umagang ito. Amen. Amen. Dahil uuwi na naman tayo matagumpay. Talaga namang God is good all the time. All the time, God is good. Talaga namang nag-uumapo yung kagalakan ng God Holy Spirit ngayon sa lugar na ito. Dahil meron na naman siyang itinuro na tagumpay sa mga buhay po natin. Kaya nakakalungkot doon sa mga wala dahil sinasayang nila yung bawat opportunity sa ganitong gawain. Alam niyo, blessed na blessed ako ngayon sa araw na ito. Dahil talaga naman parang complete package ngayong araw na ito. Talaga naman kanina pa ako nagpupuri doon sa taas. Wala worship hanggang praising. Hanggang narinig ko nga na merong performance yung mga kabataan na magsayaw. Talaga namang sabi ko, sino hindi mabibless? Sino hindi maglilingkod ng totoo na ito sa Diyos? Pag ganito nakikita mo na merong determinado na magpagamit ng buhay sa Diyos na buhay. Hello? Kaya sabi ko isang araw talaga namang magiging soaring high yung ating music ministry dito. Sabi ko magiging soaring high ang music ministry natin. Ito po yung maganda po dito sa provider. Welcome ang lahat ng gustong kumanta. Welcome ang lahat ng gustong tumugtog. Kahit bata, kahit matanda, welcome. Walang pinipiling edad. Kahit bumiman siya. Basta marunong ka kumanta. At gusto mo mapagamit yung boses mo sa Diyos. Welcome ka na kumanta sa tamang lugar na ito. Ganito po yung gawain po dito. Kaya nga po, nakaka-bless. Dahil ang mga kabataan, nagpapagamit na po ng buhay. Isang araw talaga namang yung isa po nating kapatid po dito, talaga namang magtutuloy-tuloy na po
yung kanyang pagtugtog at pagtugtog sa gawain po ng Diyos. Tumingin na nga po kami ng drums eh. Kagabi, sabi ko, nilihans ko na isang araw, magagamit ka na sa gawain ng Diyos. Sabi ko, isang araw magagamit ka na sa gawain ng Diyos. At sabi ko, talaga namang glory to God. Dahil marami nang aawit at kakanta at sasayaw sa Diyos na buhay sa tao. Kaya, salamat sa Diyos. Dahil talaga namang ngayon pa lamang ay pinupulpit niya na po yung pangako pag-ibig niya po sagad sa provider. At talaga namang magtiis ang kailangan po na gawin po natin para tayo ay magtagumpay. Magtitiis lang po. Huwag po tayo ma-discourage kung ano man po yung ating nakikita. Dahil si Satan po, hindi po siya natutulog. Kaya gawin po natin yung discourage na yan na ibinibigay ni Satan, tapakan lamang po natin sa ating mga talampakan. At sabihin natin kay Satan, I'm conqueror, I'm victorious, the blood of Jesus. Amen? Lahat po tayo po tumayo at tumindig sa araw po ito. Tayo po'y kumanta ng pusong dalisay sa araw na ito. Oh, hallelujah. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Diyos sa takong lugar po. At minsan pa, welcome natin kabutihan ng Diyos sa buhay na ito, sa buhay natin sa umaga nito. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Ang kantang ito, mawiting ito, ay nahandog namin para sa iyo, Ama, Panginoong Jesus, at Lord Jesus. Hallelujah. Pusong galis. Yes, God. Lahat po yung mawin. Bata man matanda, lahat po yung mawin. Yes. Ang aking nais, Hallelujah. ikaw mo, Diyos, para sa akin. Ang puso na na sa'yo'y nagmamahal. Yes, Lord. Isang puso na sa'yo, walang Maawit. kailangan. Sumasamba. Isang puso Nilililigin po namin ang mga puso. na ika'y parang Iniibig ka po namin. papuri Dalisayin mo ang puso po. sa'yo, Habang kami maawit. Maawitin ito. Jesus. Yes, minsan pa. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog at papuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Sabay-sabay po tayo natin mawin. Isang pusong tapat na sa'yo'y Higher. nagmamahal. Sampo natin mga boses. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog at papuri sa'yo lamang. Minsan pa. Yes, Lord. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog at papuri sa'yo
pusong tapat Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parang halan. Handog at papuri sa'yo lamang, Jesus. handog. Handog at papuri sa'yo lamang. Minsan pa, handog. Handog at papuri sa'yo lamang. Yes, yes. For the very last time, sabay-sabay po tayo. Handog at papuri. Handog at papuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, po. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, salamat po sa gawain po ito. Salamat po, Ama, sa salita mo na ibinigay mo sa amin sa oras na ito. Tunay nga, Panginoon, na pinapasalamatan ka namin dahil muli mo na naman po kami tinurungan na mag-control ng aming mga labi, ng aming mga dila. Tunay nga, Panginoon, na i-apply na po namin sa aming mga buhay ang gawain nito, ang salita mo nito, na tunay nga na hindi na po kami magsisinungaling, hindi na po kami maninilang puri, sapagat ayaw mo pala ito. Kapag ginawa pala namin ito, ay tunay nga na si Satanas, ang diablo pala, ang aming ama at hindi po ikaw. Salamat po sa truly na ito, sa totoong teaching na ito, sa totoong salita mo na ito, na tunay nga na mula sa araw na ito, ay tunay nga kami na magiging anak mo, na tapat, totoo, at ang salita at labi po namin ay magiging karapat-dapat po sa mga taong kausap po namin. Kaya Lord, we thank you sa gawain mo pong ito. Salamat po, Ama. Tunay nga, napagpalain mo lahat ng mga anak mong naririto. At yung mga wala po rito, Ama, pagpalain mo rin po, Ama. Tunay nga, Panginoon, na ibigay mo po sa kanila lahat ng kahilingan po nila. Material man, physical man, financial man po, spiritual man po ito, Ama. Ay tunay nga na pagkaloob mo. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mong naririto, ang mga kabataang naririto, ang mga tatay na naririto, ang mga nanay na naririto, ang mga lola at lola na naririto. Pagpalain mo po, Father God. Tunay nga na uwi po sila na puno ng kaliwalatian mo, puno ng pagsama mo, puno ng biyaya, pagpapala mo, tagumpay, Father God. Salamat po, Father God, sa tagumpay na pwede mo po sa mga anak mong naririto. Tunay nga, Panginoon, na balutin mo sila ng banal mong dugo sa oras na ito. At kung may problema po sila sinirali sa buhay, alisin mo po ito. At tunay nga na uwi po sila, bitbit ang magandang balita at ibabalita po nila na ang salita mo ay tunay nga na tagumpay sa buhay ng mga anak mong naririto. Kaya Lord, we thank you. Stand, Father God. Ang pagpapalat niya ay tagumpay, pag-iingat, pagmamahal mo ay tunay nga sumaamin sa umagang po ito. Salamat po sa panalangin na ito na sinelyuhan mo at tunay nga na sinagot mo sa umaga po ito. Salamat po at binabalik po namin ng isang mataas. Papuri pa salamat sa iyo sa tanging pangalan po na iyong anak na si Jesucristo na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay magpakailan-kailan pa man. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.